bagong binuong Independent Commission Infrastructure, sinabing may individual na nagtimbre sa kanila ng 8 luxury vehicle ni Saldico at nanawagan sa publiko na tumulong sa pagbawi ng mga ninakaw. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Isak Utoner. Bombo Victor, Bombo Jai, ibinahagi ni Independent Commission for Infrastructure Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. na sa pamamagitan ng isang individual ay may nagtimbre sa komisyon kung kaya't natunto ng mga luxury vehicle na inuugnay kay dating kongresista Zaldico sa isang condominium yan sa Taguig City. Ayon kay Azurin, may isang individual na nagtungo sa tanggapan ng ICI noong nakaraang taon pa at nagbigay ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng mga sasakyan. Agad namang bineripika ng komisyon ang mga record nito sa Land Transportation Office bago isinagawa ang pagsamsam sa mga luxury vehicle. Katuwang ang Bureau of Customs. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ni Azurin ang publiko na magbigay ng impormasyon kung may nalalaman pa ang mga ito hinggil sa mga ari-ari ang maaaring mabawi ng gobyerno kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Meron siyang kaalaman, gusto niyang tumulong, gusto bang malaman kung nasaan yung mga sasakyan ni Saldico. So, yun. At chinek ng mga tao natin, yun nga, may mga binigay na plate numbers. That's why nag-verify kami sa LTO. But definitely, pero pumunta sa ICI. But definitely hindi taga-ICI at hindi siya police or hindi siya military. Nag-walk-in lang siya. Kaya nagulat yung mga tao namin na parang voluntary siguro, nakukonsensya na siguro o gusto niya ring tumulong talaga. So, we are very appreciative na dun sa ginawa niya na. Sabi ko nga, kung yung mga nakakaalam, ganun din ang gagawin, mapapabilis talaga yung asset recovery na. Samantala, Bombo Victor, Bombo Jai, inihayag din ni Azurin na may isa pang luxury vehicle na hinahanap ng mga otoridad na iniugnay kay dating kongresista ko. Ito ay isang silver na Toyota Land Cruiser na umano'y pagmamayari ng isang kumpanya ng dating kongresista. Kasama ito sa mga na may seizure order ngunit hindi natagpuan sa isinagawang operasyon sa condominium sa Taguig City. Kasabay nito, nagsagawa rin ngayong araw ng pinakaunang asset recovery meeting ngayong taon ang Independent Commission for Infrastructure upang mapabilis ang pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian at salaping umano'y ninakaw na mga sangkot sa bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Pinangunahan ng pulong ng chairman ng Technical Working Group na si Attorney Renato Aboy Paraiso. Binigyan din niya na mandato ng kanilang grupo na panagutin ang mga responsable sa maanomalyang flood control projects at tiyaking mababawi, mapapangalagaan at maibabalik sa taong bayan ang mga assets na ito na inuugnay nga sa flood control projects. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Renato Aboy Paraiso, nagsisilbing chairman ng Technical Working Group. Important that we do not lose sight of why we're here, to make the people responsible for this flood control controversy and scandal accountable, recover as much assets as we can, preserve the assets so that the people and our courts may have something to look upon whenever they render their judgments. I think it's also important that we emphasize that the Technical Working Group working as one, different agencies coming together. Gayunman, sinabi ni Azurin na sa kabila ng isinasagawang asset recovery meetings, wala munang isasagawang referrals at pagdinig ang komisyon hanggat hindi pa napapalitan ng mga commissioners dahil isa na lamang ang kasalukuyang natitirang commissioner ng ICI. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isak Utoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.